the way to be wise. Sa James chapter 1 verse 5. Santiago sa Tagalog. Medyo parang bumabalik na naman yung pagkautal-utal ko pang dati ako rin. Anointing yun. Bakit kaya ganon? Anointing yun. Sa sanay na. Hindi wala pag narito ka na. Parang ano ba? Na ano yung dila ko. May pagkautal na nga, lalo pang nauutal. Lahat ng Santiago, kapitulo 1, versikulo 5. Tagalog ng Tagalog, ano? Buti na lang hindi Ilocano. Ang sabi po rito, sabi niya, ngunit kung kulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos. At siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay na di nanunumbat. Amen. Purihin ang salita ng Diyos, pwede na po tayong makaupo. Lord God, tunay nga po isang Kristiyano. Gusto ko lang pong ibahagi na dun sa aklat ng Joshua, sa chapter 9, kung nabasa na po natin ang kwentong ito ni Joshua, ang mga taga-Gabaon ay nabalitaan yung kadakilaan ni Joshua. Diba? Kasi nga lahat ng nire-raid nila, sila ay nagtatagumpay dahil kasama nila ang Diyos. Amen. At dito nga, sila po ay, yung mga taga-Gabaon, nag-isip ng paraan para hindi po sila lulupigin ni Joshua. Dahil takot sila dahil talagang namalas nila na kasama ni na Joshua ang ating Panginoon. Amen. Kaya sila ay laging nagtatagumpay. Ngayon, gusto nilang i-trick si Joshua para sila ay hindi lulupigin. At makikita po natin sa istoryang ito na nagdala sila ng inaamag ng tinapay, nilagay sa butas-butas ng sako, mga bula-bulahid na damit ang ginamit nila upang pumunta dun sa grupo ni Joshua. At dun nga makikita po natin sa istoryang ito na sila ay nagwagi dun sa panloloko nila sa grupo ni Joshua. At sina Joshua naman, palibhasa, hindi sinangguni ang Panginoon bago nakipagtipan sa grupong ito dahil sinabi nilang sila ay taga-malayo. At kailangan din gamitin ang karunungan sana dito ay hindi sila tumangguni sa ating Panginoon. At nakipagtipan sila na sila ay hindi lulupigin nila. At yun nga, sa maikling istorya, sa maikling pananalita, sila po ay naloko ng mga taga-Gabaon. At yun nga, palibhasa nakipagtipan sila sa pangalan ng ating Panginoon. At tunay nga na kahit na gusto nilang lupigin, nung malaman nila na nasa kabilang ano lang pala ng grupo, ng kabilang dako lang pala yung mga taga-Gabaon, hindi nila malulubig ang mga ito dahil nakipagtipan sila sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon. At kung tayo po ay nakipagtipan din at ginamit natin ang pangalan ng ating Panginoon, wag po nating baliwalain. Kahit na ito po ay maging sanhi ng ating pagkalupig, pagkapahiya o ano pa man, hindi wag po natin galing dahil kasama natin ang Panginoon na nakipagtipan. Kaya yun nga yung sinabi na wag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos. Kung sa Ilocano, barin-barin. At yun nga, at na-trick sila. Doon nakikita na hindi ginamit ang karunungan. Kaya kailangan, napakahalaga talaga ng karunungan. Amen. At yun nga rin, yung nagdarantong din ako ng balik-balik tayo dun sa kwentong yun. Porque meron nang science ang word na hindi ko itutuloy yun, pero matigas yun. Talagang matigas yun ko dahil sa awa ko, siguro rin. At iniisip ko kasi na makatulong, depende rin pala sa tulong, kaya doon napahamak ako. Kaya mga kapatid, kailangan talaga natin ang karunungan. At ano ang gagawin natin para tayo magkaroon ng karunungan at magmula sa ating Panginoon? Kasi ang karunungan ng mundong ito ay hindi nababase sa sariling karunungan natin. Ang karunungan ng mundong ito ay nababase sa sariling karunungan, sariling lakas, at hindi nagmumula sa ating Panginoon. Kaya ang dapat na i-desire po natin ay ang karunungan na mula sa ating Panginoon. At sabi nga niya dito, if you read that by dun sa James chapter 1 verse 5, sabi
kung babasahin po natin ang passage na ito ng banal na aklat, ay makikita natin kung ano ang sikreto, kung paano po tayo maging wise. Ano nga ba yun? Sabi niya rito, the secret to having wisdom is simple. Very simple lang daw. Oh, di ba? Very simple lang pala. Ano na tayo, gusto na natin magkaroon ng karunungan. At ang sabi niya, ask God for you. Tunay nga na, ang sabi nga niya rito, ang Panginoon na hindi madami. Hindi siya nanunumbat pag nagbigay. At ang sabi nga rin niya dito sa sunod na talata, sabi niya, verse 5 and 6, sabi niya rito ay, subalit ang humingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. At kung tayo po ay mag-ask sa ating Panginoon ng karunungan, huwag po tayong mag-alinlangan na, ay bibigyan kaya ako ng Lord ng karunungan. Sana gusto ko, bigyan ako ni Lord ng ng karunungan na makapaglaro ng bukit para perfect ko yun at ako'y mananalo. It depends sa karunungan yun. Hindi karunungan pang mundo ang hilihin po natin sa ating Panginoon. Hindi po yun ang bibigay ng ating Panginoon sa atin. O kaya sabihin natin, sana maging matalino ako na pag-aaral para maging successful ako pagdating ng araw, magiging attorney ako. Diba? Iniisip natin yun. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Dahil sabi nga ng Panginoon, ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa Diyos. Amen. Amen. Glory to God. At ang ganun din po sabi niya, God is the source of wisdom and He loves to give it to those who ask. Tunay nga mga kapatid na siya yung pinagmumulan ng lahat, hindi lang wisdom ng lahat. At ito ay, siya ay buong pagmamahal na ipagkakalob sa iyo kung ito ay ating hihingin ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi yung hihingi tayo ng karunungan para gamitin lang natin sa ating pangsariling kapakanan. Maraming pangsariling kapakanan. Magiging wise ka upang ikaw ay maging successful balang araw. Upang hindi ka kinukutyan ng kapitbahay mo. Ang karunungan. At ganun din po dun sa naging case ng anak ko nung nandun ako sa school na binabantayan ko siya dahil everyday regular na bago ako umuwi, regular na siyang nagpupulap sa school between 9 to 10. At kung hindi man siya magpulap sa umaga, sa hapon, bandang alas 2. Laging ganun, regular yun. Kaya ang ginawa ko, nung umuwi ako, linggo, lunis, pinantayat ko na, ay pumunta na kami ng doktor, pinano ko na lahat ng check-up niya. At walang makita. Martes, Merkules, Huwebes, pinantayan ko talaga sa school. Sabi ko, kung masamang espiritu yan, sabi ko, babantayan ko siya, tignan ko lang. Sabi ko, yabang ko paano? Kasi alam ko ang Panginoon na nasa akin eh. Amen. Tignan ko lang. Hindi talaga siya umatake, hindi siya inatake. Biyernes, hindi ko siya pinantayan, natake siya. Tapos, tawag yung mga teacher sa akin. Sabi, ate, umatake na naman yung anak mo. Ay, tawag ko yung asawa ko. Dali, punta tayo sa school. Kunin namin yung anak ko dahil natake. Tapos, Sabado, Linggo, hindi siya umatake kasi nasa bahay. Sabi ng mga tao, ay sis, ay nako, sabi, Ineng, sabi ng mga tatanda, ipatawas mo na yan. Iba na yun, sabi sa akin. Tapos bilang isang ina, ang daming nagsasabi ng ganun, ipatawas mo na yan, ipunta mo dun sa ganun. Mayroong magaling manggagamit doon. Sabi ko, in Jesus name, sabi ko sa isang isip ko, alam ko, hindi, alam namin, sabi pa sa akin, hindi kayo naniniwala sa ganito. Pero wala namang mawawala kung i-try ninyo, sabi sa akin. Ako naman, parang naaaganon ako. Dahil sa awa ko dun sa anak ko, kagusto lang kong umalis. Parang gusto ko. Pero mayat-maya, sabi ko, ay hindi. Talaga naglalaban talaga yung pwersa. Mararamdaman mo talaga yung awa mo dun sa anak mo na gusto mong umalis. At dun sa pananampalataya mo sa Panginoon, maglalaban sila. Tapos, yung mga teacher pa sa school, ate, handalhin mo na sa ano yan. Kasi di ba wala namang lumabas sa sa mga medical niya, walang findings, ganito. Dalhin mo na, wala namang mawawala. Para alam natin, kasi baka meron na dito, ganun, ang dami sinabi. Pero purihin ang Panginoon, hindi niya pinahintulot. Sabi ko, Lord, kung ano ka noon, ngayon at magpakailanman, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Walang imposible sa'yo. Pinanindigan ko yun. Kaya purihin ang Panginoon. At kahit na laging inaatake yung anak ko, hindi
hindi ako gumit up. Hindi ko inano, pati na rin ng asawa ko dati ng ano kaya yung dahil natin? Tumigil ka dyan! Sabi ko naman, nagalit pa ako, tumigil ka dyan! Tagal mo nang hindi kasi nagsisimba. Parang sinumbat ko pa yung matagal na niyang hindi pagsisimba. At yun, nung ano na, parang nag-reveal sa akin na ipa-therapy ko yung anak ko. Ipinunta namin dun sa therapy. Pastor at sila po ay naglilingkod din sa Panginoon, yung mga nagte-therapy. Purihin ang Diyos, dun po na revive yung asawa ko, yung habang tinetherapy siya. Sinisira lang siya ng pastor. Yung asawa naman niyang nag-therapy dun sa anak. Habang tinetherapy, pinag-therapy. At talagang amazing talaga ang Panginoon. Napakabuti. Mga ilang araw din hindi siya inatake. Pero nung nakabalik ako rito, itinik na naman sa akin. Inatake na naman daw. At nung linggo nga, nasabi na si Yolo na ipa-MRI mo. Nag-decide din ako na ipa-MRI. Tanong ako dun sa pastor na may anak din na nag-aaral ko ng MRI. At yun, sinabing 13,500 na daw ang bayad. At sabi niya, if possible, sabi niya, paano mo na kaagad? Kasi yun ang latest technology para makita ang kasi. Kasi karamihan sa mga ganyan na nakutulak, kung hindi sa puso, sa brain tumor daw. Tulak sa tingin mo, kaya may tumor mo, may mass na mo. Eh, di lalo na naman ako na bahala. Sabi ko, Lord, bahala na. Pero, di ba nung linggo, before Sunday, nag-ask na ako sa grupo na pag-pray yung anak ko. Purihin ang Panginoon mula hanggang sa blessing ng po siya. Kailangan na yun. Kaya sabi ko, hindi na siya mag-undergo ng MRI. Kasi talagang inano ng Panginoon at inano ko rin sa asawa ko na ituloy yung pagte-therapy. At yun, purihin ang Panginoon dahil ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng wisdom kung ano yung mga nararapat po nating gawin. Para hindi tayo manakawan ng kaaway. Kasi yung Amen. MRI, 13,500 na nakawin na naman ng kaaway yun sa akin. Diba? Kaya napag-isip-isip ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Ikaw ang magbigay ng wisdom sa amin kung ano yung nararapat po namin gawin. Kaya purihin ng Panginoon, hindi niya iaalaw na mag-MRI ang anak ko at alam ko na siya ay magaling na. Dahil sa tulong po ninyo, sa prayer at sa mga pangyarihang Diyos na gumagawa ng himala. Amen. At hindi pa po ako tapos. When would you need wisdom? Kailan mo kailangan ang wisdom? Kailan nga ba natin kailangan ang wisdom? Hindi naman all the time kailangan natin ang wisdom. Ang sabi niya dito, you need wisdom when you find yourself in a situation where you are not sure how to act. Yung hindi ka sigurado kung ano yung gagawin mo, you need wisdom. So that time you need to ask God for wisdom. Sabi Amen. niya, kagaya nung pag nandan ka, nag-ipit ka sa sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin mo at hindi mo alam kung ano yung isasagot mo. Ayun na naman, kagaya ko ngayon. Dalawa yung nag-aano sa akin na magtrabaho ako sa kanila. At hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dahil both parties, ang ganda ng offer. Kaya parang nandun ka ba sa sitwasyon na ano bang pipiliin mo? Kung titignan mo talaga yung offer nila, napakaganda. Kasi yung offer nila sa Pilipinas na yun, yung katumbas ng sahod dito. Andun makikita mo ang pamilya mo tuwing end of the month. May bakasyon kang tubig. Tapos, mamumonitor mo yung pamilya mo, andun talaga lahat. Pero, hindi po ganun kaganda yung offer nila, i-grab ko na kaagad. Kailangan din ng wisdom. Kaya kailangan i-ask ko din sa Panginoon kung ano ba talaga ang will ng Panginoon. Amen. Kasi kung sa sariling pagdidesisyon kasi, dahil sa mga maling desisyon, ako ay napahamak mo. Alam ko na, kung magdidesisyon na naman ako na walang Panginoon, sigurado, hindi rin ako magtatagumpay. Although na maganda yung mga offer. Kaya need ko talagang mag-ask ng Panginoon. Kaya ito nung kailan, nag-reveal na sa akin na yung wisdom. At ang sabi din ko sa Kawikaan, chapter 1, verse 7, ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Amen. Kaya kung tayo ay may pagkatakot sa Panginoon, doon po nag-uumpisa ang karunungan. Tunay na kung may pagkatakot tayo sa Panginoon, talagang sa lahat ng bagay, talagang nakakapag-desisyon ka ng tumpak. Walang palya, walang palya. At hindi ka mapapahiya kahit sino man. Dahil alam mo na ang Panginoon ay nasa iyo, alam mo na ang karunungan ng Panginoon ay nasa iyo. Hindi ka
matatapos sa gawa ng kaaway. Dahil ang pagkatakot mo lamang ay sa ating Panginoon. Hallelujah. At kailangan mo din ng wisdom kung nasa pagkakataon na hindi mo alam ang sasabihin mo. For example, na-persecute ka. Talagang papatayin ka na. Anong gagawin mo? Siyempre, baka magmumura ka na dahil papatayin ka na, wala kang kasalanan, di ba? Magmumura ka. Pero, ang Panginoon, ibigyan ka ng karunungan kung ano ang sasabihin mo. Kung ano ang sasabihin Kaya Christina, cool ka lang. at paano ka magre-respond. Diba? Kailangan mo ng karunungan kung paano ka mag-respond sa mga tao sa lahat ng sitwasyon. Amen. Glory to God. You need wisdom when you are making decision. Yun na nga, yung nabanggit ko. Amen. At makikita po natin yung mga references po na ang ating napag-usapan. Basahin po ninyo yung Joshua. Napakagandang story po yun, yung Joshua chapter 9, yung buong chapter 9 na yun. Amen. Na pag-isipin mo, talagang kahit anak din pala ng Diyos, napaglalan lang yan din ng kaaway. Dahil hindi pinausin. Kung grounded ka sa Panginoon, at lagi kang nag-aas sa Panginoon, lagi ka nag-pray. At ang karunungan ay binigay sa'yo ng Panginoon. Tunay nga na hindi ka mapaglalan. Amen. At basahin din po natin ang Proverbs 3, 5, and 6. Sabi niya po rito ay Amen. maganda rin po kasi kay Yahweh ka magtiwala buong puso at ubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat ng mga bata at kanya kang itutungkap sa lahat ng iyong lahat. Glory to God. Tuminga na sa lahat ng bagay, huwag tayo manahan sa ating sariling karunungan, sa sariling lakas, kundi mag-rely po tayo sa ating Panginoon dahil siya po yung source ng lahat. Amen. Glory to God. At ang sabi pa rito, kala ko pinapaulit. Tapos, kaya napaparusahan ang mga tao dahil sa kulang sa kaalaman. Marami, lalo na sa Amen. Pilipinas, marami ang napaparusahan. Nalalagay sa alanganin, nalalagay sa sitwasyon hindi maganda dahil sa kulang sa kaalaman. Kahit din dito, kung kulang tayo sa kaalaman sa law ng Hong Kong, mapapahamak tayo. Sa lahat ng bagay, kung kulang tayo sa kaalaman, talagang mapapahamak ka. Kasi kulang ka nga sa kaalaman. At kagaya ko sana kung hindi ko alam ng salita ng Diyos at sinabi ko papatawas ko yung anak ko, tinatawas mo na yung anak ko, mapapahamak na. Hanggang sumapuli sa mga manggagawal, sabi na ng Panginoon. Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon dahil anak ka talaga ng Diyos at sumasampalataya sa Kanya, naninindigan ka sa Kanya, hindi ka na ipapahamak. Amen. Amen. Glory to God. At ito lamang po ang aking may babahagi sa inyo. At bukas po ang harapan kung meron po